Chapter 6. You're fast learner, baby. Ang sarap mong humalik. Ngumisi si Sir Jared. Parang malalaglag ang panty ko nang makita ko ang ngipin niya. Sir, lagi akong nauubusan ng sasabihin sa kanya kaya hindi ko nalang tinuloy ay yumuko ako. Pero hinawakan ni Sir Jared ang baba ko at pinagpantay ang tingin namin. Are you ready, baby? Let's go upstairs. Wala naman akong choice kung hindi ang maging ready, sir. Binento ko na po ang sarili ko sa inyo. Pagkatapos po ng gabing ito wala na po akong maipagmamalaki sa sarili ko. Lakas loob na sabi ko. Nakita ko naman na nag-iba ang ekspresyon ni Sir Jared. Parang may nakita akong awa sa mata niya. Bahagya siyang lumayo sa akin at sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Bigla ay hinarang ni Sir Jared ang daliri sa labi ko. Soon, everything will be okay. I promise. For now, let's enjoy the night. Sir Jared. Kinakabahan po ako. Pag-amin ko. Honestly, hindi ako takot, more on kaba lang ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit nadala ako bigla sa ginawa namin. Don't be afraid, baby. I'll take care of you tonight. Just promise me one thing. Sambit ni Sir. Sir, I don't anyone to know what will happen between us. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapahalata na may nangyari sa atin lalo na kapag nasa opisina tayo. I don't want you to get into trouble. Tumango ako. Kahit papaano ay nawawala ang pagkailang ko. Parang purely work-related lang ang usapan natin kahit ganitong kalapit ang katawan namin. Ang bait niya sa akin. After this night kakalimutan natin ang nangyari. Just make sure na hindi mo na ibebenta ang sarili mo sa iba, mira kahit anong kagipitan ang maranasan mo. Hindi ka na pwedeng galawin ng iba. If you'll need money, I'll give you. Natigilan naman ako, so ngayong gabi lang talaga mangyayari ang lahat. Pagkatapos nito ay parang wala lang. Sir, bakit po ang bait niyo sa akin? Hindi ko maiwasan na itanong. Kagaya ng impression ng mga ka-office-mate ko na malupit na boss daw siya. Hindi ko naman yun naramdaman, except ng first time na nasa elevator kami at namatay ang ilaw. Doon lang. Pero imbes na sagutin ni Sir Jared ay bigla na lang niya akong binuhat na parang bride. Agad tuloy akong napakapit sa leeg niya para hindi ako mahulog. Naglakad na si Sir Jared habang bumibilis na naman ang pagtibok ng puso ko sa halo-halong emosyon. Pero lumalamang ang kakaibang kilig na nararamdaman ko. Doon ko lang nakita kung nasaan kami. Narito nga kami sa isang garahe. Tapos ay may isang hagdan na tinungo ni Sir Jared. Dahan-dahan ang kilos niya at sinigurado niyang hindi ako mahuhulog habang papaakyat ng hagdan. Nang makarating kami sa pinakataas ng palapag ay binaba ako ni Sir Jared. Nakita ko pa ang isang pinto na may nakadikit ng room rates. Dinala yata ako ni Sir Jared sa isang hotel. Binuksan ni Sir ang pinto at pinona niya akong pinapasok. Napalunok muna ako bago humakbang papasok. Naramdaman agad ng kamay ko ang lamig ng aircon. Naka-jacket pa rin ako kaya hindi ako nilamag kahit kanina na nasa biyahe pa ako. Napaawang ang labi ko nang makita ang kabuuan ng kwarto. Napakalaki ng kama, dim light ang loob, kahit bukas ang ilaw. May malaking TV rin sa harap ng kama. May isang pinto rin at malamang ay bathroom yun. Nahigit ko ang paghinga ko nang marinig ang paglock ng pinto. Lang sandali ay naramdaman ko ang paghawak sa mga balikat ko. Nasa likod ko na si Sir Jared. Hinawakan ni Sir ang jacket ko at siya mismo ang nagtanggal noon. Naramdaman ko na ang lamig ng aircon. Hindi ko pa rin magawang lumingon. Naramdaman ko na hinawi niya ang buhok ko at nilagay sa side ng balikat ko. Parang biglang nagsitayuan ang balahibo ko sa batok nang bigla kong maramdaman ang haplos ni Sir Jared. Pinasadahan ng hawak ni Sir Jared ang likod ko. Hanggang sa naramdaman ko ang palad niya sa may peklat sa likod ko. Hinaplos yun ni Sir. Bigla akong nahiya. Humarap ako kay Sir. At matapos ay kinapa ko ang peklat ko sa likod. Parang biglang nag-init ang parte na yun. Paano mo nakuha ang peklat na yan? Biglang tanong ni Sir. Nahihiya ako kasi nakita niya. Ang pangit pa naman ng peklat na yun. Malaki yun na galing sa kutsilyong sumaksak sa akin. May kumidnap po sa akin dati, Sir, lang taong na ang nakakaraan. Di doon ko po nakuha. Nakita ko naman na parang nag-iba ang mood ni Sir Jared. Gumalaw pa ang panga niya.
Nahuli ba ang kidnapper? Umiling ako. Hindi po nakatakas po. Namukan mo ba kung sino ang gumawa sa'yo niyan? Bigla naman akong natigilan sa mga tanong ni Sir Jared at parang curious ito sa nangyari sa akin sa nakaraan. Sir, nothing. Shall we start, baby? Bigla naman na kinabig ni Sir Jared ang bewang ko. Napahawak na lang ako sa matigas niyang dibdib dahilan para makagat ko ang ibabang labi ko. Are you ready, Mira? Muling tanong ni Sir Jared. Sisigot pa sana ako nang bigla na lang nilapat ni Sir ang labi sa nakaawang kong labi, dahilan para malasahan ko agad ang fresh na laway nito. Laway pa lang nito ay parang nadadala na ako sa init. Nagsisimula ng higupin ni Sir ang labi ko. Tila nahawa na rin ako sa kanya kaya dahan-dahan kong ipinikit ang mata ko na dahilan para mas lalo kong maramdaman ang init ng halik ng lalaki. Hindi ko na namalayan na sinasabayan ko na ang mapusok na halik ni Sir Jared. Dahan-dahan ay, naglakbay ang mga kamay ko sa mga braso ng lalaki dahilan para lalo akong mag-init dahil pati braso nito ay masarap hawakan. Ang tigas. Oh, hindi ko na napigilan ang mapaungol ng saglit na iwan ng labi ni Sir Jared ang labi ko habang naramdaman ko pa na may matigas sa may pantalon niya. Naglakbay naman ang mga palad ni Sir Jared sa likuran ko at bawat daanan ng mga palad nito ay may dalang kilabot sa akin. Lalo na ngayon na manipis na tube na lang ang suot ko. Bigla ay parang hindi ko natuloy ramdam ang aircon dahil sa mainit na haplos niya. Humuhugot pa ako ng hininga nang muli niyang pinapak ang labi ko at mas lalong pinalalim na halik niya dahil ipinasok na niya ang dila sa bibig ko at doon ginalugad para makipag-espadahan sa dila ko. Tila tuluyan na akong natangay dahil sa sarap ng halik ni Sir Jared. Ikanawit ko ang mga braso ko sa leeg niya habang patuloy kami sa paghahalikan. Naramdaman ko naman na banayad na humahakbang si Sir dahilan para mapa-atras ako dahil sinasadya niyang idikit ng gusto ang namumutok na niyang pantalon sa harapan ko. Lang saglit lang ay naramdaman na ng binti ko ang kama, your kiss is so addicting, my baby. Anas ni Sir Jared nang saglit nitong hiniwalay ang labi sa akin. Napadilat ako at nagtama ang paningin namin. Bigla naman ako na namula. Nakaangkla pa ang braso ko sa leeg niya. Isa. Nakakahibang pala mahalikan ng ganitong kahot na lalaki. Parang naging stress reliever ko tuloy ang halikan namin dahil nakalimutan ko na ang lahat. I'll lick every part of your body, Mira, my baby. I'm sure, mas masarap ang madidilaan ko mamamaya. Tuldok-tuldok. Sobrang hina naman ang pagkakasabi ni Sir. Boses niya palang tinutukso na ang katawan ko. Nagwawala na ang tibok ng puso ko sa sinasabi ng hot kong amo. Naghahalo ang kilig at takot sa akin sa mangyayari. Isabay pa ang paulit-ulit nitong pagtawag ng baby. Pakiramdam ko ay nalaglag na ang panty kaka-baby nito sa akin. Mabilisan niyang pinasadahan na himasin ang hita ko na agad nagpatayo naman ng mga balahibo ko sa balat. Napasinghap ako sa ginawa ni Sir Jared. Nakita ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya. Tila natutuwa sa reaksyon ng katawan ko sa haplos niya. Tinanggal naman ni Sir Jared ang kamay sa hita ko at likod. Ako naman ay binawi ang nakapulupot na braso sa leeg niya. Dumistansya ng kaunti si Sir sa akin at tinitigan ako sa mata. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa ginawa niya. Pinilit kong salubungin ang nakakapasong titig ni Sir Jared. Sobrang nahuhumaling na ako sa pagtitig sa mukha niya. Sobrang pogi kasi. Sir, honest ko, kahit wala naman akong sasabihin dapat sa kanya. Bahagya pa akong hinihingal dahil sa marubdob namin na halikan. Nararamdaman ko ang panlalambot ng tuhod ko. Gusto kong umupo sa kama pero mas gusto kong hintayin kung ano ang gagawin ni Sir Jared sa akin. Baby, you're so beautiful, anas ni Sir Jared na kinulong ang magkabilang pinggi ko sa mga palad niya. Isang smack ang binigay sa akin ni Sir at matapos ay pinaglandas niya ang labi patungo sa punong tainga ko. Naramdaman pa ng tainga ko ang mainit na hininga ng lalaki dahilan para magtayuan ang balahibo ko dahil sa kilati. Lang sandali pa ay tinungo ng palad ni Sir Jared ang dibdib ko habang naglalakbay naman ang labi nito sa may leeg ko. Nagulat ako nang pinisil niya ang isa kong dibdib. Mahinang hiyaw ko habang napahigpit ang kapit ko sa braso niya. Medyo masakit kasi at naramdaman ko ang panggigigil niya. Ramdam ko ang palad nito na parang sinukat ang laki ng dibdib ko. Napahinto naman si Sir Jared bigla at tumingin sa akin.
Nagtama ang tingin namin at nakikita ko na pagnanasa niya sa akin, lang sandali lang ay humiwalay siya sa akin. At nagulat na lang ako nang bigla akong binuhat at inihiga sa kama. Sakto ang lambot ng kama. Ang sarap sa likod. Napatingin ako sa kisame at nakita ko ang sarili ko. May malaking salamin sa kisame habang nakaluhod si Sir Jared sa akin, my goodness. Makikita ko si Sir Jared kung paano niya ako aangkinin. Hindi ko natagalan ang titig nito at iniwas ang tingin dito. Nakakahiya. Bigla naman akong napatingin muli kay Sir Jared nang maramdaman ko ang mainit na hininga niya sa ibabaw ng pempem ko. Kita ko kung paano niya inaamoy ang ibabaw noon. Bigla tuloy akong napahawak sa ulo niya dahilan para mapalingon muli sa akin ang lalaki. Napalunok ako nang magtama muli ang tingin namin sa isa't isa. Sir ano pong gagawin niyo? Puno ng hiya na tanong ko. Ngumisi si Sir Jared. I'll eat you, baby ko, I'll eat you until you scream in pleasure. Nakagat ko ang ibabang lab, isasagot niya. Si Sir Jared ang nag-alis ng tingin sa akin at bigla na lang niyang hinawakan ang magkabilang bahagi ng panty ko at ibinaba hanggang tuhod ko. Ilang sandali pa nang maramdaman ko ang isang palad niya na hinimas ang ibabaw ng pempem ko. Napahawak ang dalawa kong kamay sa bibig upang takpan iyon. Naninindig ang mga balahibo ko kasabay ng pag-arko muli ng likod ko, nakita ko mula sa salamin ang itsura kong napapatirek ang mata. Oh! Napapaungol ako sa hindi ko maipaliwanag na kilati. At naramdaman ko ang kirot sa bandang puson ko. Pakiramdam ko rin ay namamasa na ang bakana ko sa simpleng haplos na iyon. Napapikit na ako nang maramdaman ko na hinawakan pa ni Sir Jared ang mani ko. Kakaibang sensasyon ang naramdaman ko. Para akong mahihimatay sa sarap. Namilipit na ang paa ko na daig pa ang pinupulikat. Huwag pinigil ko si Sir Jared at bahagyang nasa bunutan ang buhok niya. Relax, baby. Tila bigla uli akong nag-init sa ginawa nito. Hang sandali pa ay bigla na siyang dumagan sa akin. Ngayong pareho na kaming walang saplot ay ramdam ko na ang init ng katawan niya. Lalo na at magkalapat ang mga dibdib namin. Tigas na ang mga pases ko. Dala ng takot sa susunod na mangyayari ay pinulupot ko ang braso sa leeg ni Sir Jared. Hinanap agad ni Sir ang labi ko at siniil ako ng halik. Nalasan ko ang katas ko sa laway niya pero tinugon ko ang halik niya at nakipaglaplapan. Halos mapugto ang labi ko dahil sa pangigigil niya. Dinig na dinig ang pagsupsep ng bawat isa sa mga labi namin. Panipi. Lang saglit lang nang maramdam ko ang kahabaan niya na pinasok sa baka na lagusan ko. Impit na daing ko. Napahawak ako sa balikat nito, nasa bungad pa lang ay tila naramdaman ko na sinasaksak ako. Saglit na napahinto si Sir Jared, baby, sa una lang masakit. Tuldok. I'll be gentle. Dahan-dahan uli na inulos ni Sir ang kargada niya, napahiyaw na ako sa sakit. Parang may napupununod sa loob ng pemem ko. Bigla ay napatulo ang luha ko. Baby, do you want me to continue? Biglang lumamlam na sabi ni Sir Jared na tiningnan ang mukha ko. Why yes, wika ko. Kahit masakit ay kailangan kong papasukin siya sa akin dahil binenta ko na ang sarili ko sa kanya. Hindi muna kumilos si Sir Jared, lang saglit ay gumalaw na siya at dahan-dahan na ipinasok. Napasubsob si Sir Jared sa may leeg ko habang ako naman ay nakatulalang napatitig sa kisame habang nag-sink in na sa akin na naisuko ko na ang pinakaiingatan na virginity. Pero wala akong pagsisisi dahil maliligtas ang buhay ni Heaven. Naramdaman ko ang marahan na paggalaw sa likod ko. May nakapulupot na kamay sa katawan kong hubad na dahan-dahan na inaalis sa katawan ko. Nagising na ang diwa ko pero pinilit kong hindi gumalaw. Nagpanggap akong tulog kahit nakakaramdam ako ng kiliti sa kiskisan ng balat namin ng katabi ko. Maliwanag naman sa isip ko kung sino ang taong yun, Sir Jared Carl Caballero. Ang napahot kong boss. Sino naman ang mag-aakala na may mangyayari sa amin? Ngayon pa lang na nakapikit ako ay hindi ko na alam kung paano siya haharapin. Maliwanag naman ang sinabi niya sa akin kanina bago may nangyari sa amin na walang makakaalam na nakipagkama ako sa kanya. Ang sabi niya pa ay ngayon gabi lang naman namin ito gagawin. After this night kakalimutan natin ang nangyari. Just make sure na hindi mo na ibebenta ang sarili mo sa iba, Mira. Kahit anong kagipitan ang maranasan mo hindi ka na pwedeng galawin ng iba. If you'll need money, I'll give you.
Bigla ko naman naalala ang statement ni Sir Jared. Naguguluhan lang ako na parang pinagbabawalan na niya akong galawin ng ibang lalaki. Ang weird lang din ni Sir. Pero ewan ko, baka baliwalang sinabi niya lang naman yun sa akin kanina. Bigla na naman na bumalik ang alaala ng pagiging wild namin kagabi. Pakiramdam ko ay namumula ang pisngi ko ngayon at naging ibang tao ako dahil sa tawag ng laman. Parang naririnig pa ng tainga ko ngayon ang lakas ng mga ungol namin bago kami ginupo ng sobrang pagod matapos marating ang sukdulan. Hindi ko na nga kung ilang oras ang nakalipas. Nakakaramdam ako na parang kailangan kong umihi pero ayoko naman na mahuli akong gising ni Sir Jared. Gusto ko sanang damilat pero nararamdaman ko pa na bumangon na si Sir Jared. Nanatili akong nakapikit at hindi gumagalaw habang naramdaman ng likod ko ang lamig dahil natanggal ang kumot sa pagbangon ni Sir Jared. Ilang sandali lang ay nagulat ako nang maramdaman ang mainit na hininga ni Sir Jared sa may batok ko. Nakagat ko ang ibabang labi. Nasa likod ko naman siya kaya hindi niya mahahalata na gising na ako. Naramdaman ko na hinalikan niya ang batok ko, lang sandali pa ay pinasadahan ni Sir ng himas ang peklat ko sa likod. Nahihiya akong ginagawa niya yun pero hindi ako makareact. Mabuti at sandali lang niyang ginawa yun. Kung hindi ay mahuhuli niya nang gising ako. Naramdaman ko na lang na kinumutan niya ako, lang sandali ay bumaba na siya ng kama. Naghintay muna ako ng ilang sandali bago muling damilat. Napangiwi ako sa sakit ng igalaw ko ang lower body ko. Gumuhit ang kirot mula sa pempem ko. Ang kirot, mahinang usual ko. Hindi naman ako magtataka na masakit yun. Nakita ko kung gaano kalaki ang pumasok sa lagusan ko at natural lang na parang nagkasugat yun. Ramdam ko na rin na kailangan kong magpunta ng CR. Gusto kong umihi. Kaya kahit alam kong makikita ni Sir Jared na gising ako ay bumangon ako sa pagkakahiga. Ramdam ko na tuloy ang sakit ng katawan ko. Yung balakang ko at mga binti parang binugbog. Ang sakit kasi ng pagkakabukaka ko sobrang nang alay ako. Wala pa rin akong saplot ngayon. Kahit panty ay wala. Nang tiningnan ko ang sahig ay nakita ko ang mga damit namin ni Sir Jared na nagkalat. My goodness! Wala pala akong pamalit. Kung ano ang suot ko ngayon ay yun din ang isusuot ko pag-uwi. Masakit man ang katawan, lalo na ang pempem ko ay nagpasya akong bababa na ng kama para pulutin ang mga nagkalat na damit. Itinakip ko ang kumot sa hubad kong katawan at bumaba ng kama. Pero biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mata ko nang makita si Sir Jared na nakahubad paglabas. Sir, bulalas ko sabay takip sa mata. Sa ginawa ko naman ay natanggal ang kamay ko sa kumot na binaural ko sa katawan. Biglang nahulog ang kumot sa sahig at tumambad ang hubad kong katawan. Pakiramdam ko ay nagkulay suka ang mukha ko dahil sa shock na naramdaman. Nakita na niya ang lahat sa akin pero nahihiya ako. Pupulutin ko ang kumot pero nakaramdam ako ng sakit sa pempem ko sa biglaan na pagkilos. Napangiwi ako. Mira, bigla naman natakbo ni Sir Jared sa akin. Hindi ko naman na siya magawang tingnan dahil sa kahihiyan. Are you okay? Tanong niya. Napilitan akong tingnan si Sir na ngayon ay nakaluhod na rin para eye level ang mukha sa akin. Yes sir. O okay lang po ako. Pagkasabi ko ay agad kong kinuha ang kumot, pinilit kong tumayo at pinulupot ang kumot sa katawan ko. No need to be shy. Nakita ko na ang lahat sayo, baby ko. Bigla ay kinabig ni Sir Jared ang biwang ko. Parang maa-out of balance ako kaya napahawak ako sa dibdib niya. Napalunok ako dahil sa tigas noon at doon nagsettle ang tingin ko. Naramdaman ko na lang ang pag-awang ng bibig ko. Do you want more of me, baby? Pilyong tanong ni Sir Jared na bahagyang nakangisi. Sir, bigla ko siyang tinulak at humiwalay sa kanya at napayuko. Hindi ako makamove on sa kaka-baby niya sa akin. Laking pagkakamali ko naman dahil doon ako napatingin Sir Jared na parang ang tigas-tigas. Napatalikod na lang ako at hindi kinakaya ang matipunong built ng amo ko. Paano kaya kapag back to normal na ang office life ko? Paano ko kaya kakalimutan ang magandang katawan ni Sir? I'm just kidding, Mira. I know it still hurts. Sobrang sikip mo at ang laki naman ng akin. Naimas. Sobrang vulgar naman ni Sir Jared. Alam niya naman nakaka-virgin niya pa lang sa akin at hindi naman sanay pa. Pero in fairness naman na nakukuha pa niyang biru-biruin ako. At least nakakampante ako sa kanya.
Napilitan akong linggonin muli si Sir Jared. Tutal naman ay tama siya na nakita na naman niya ako at pati ako rin. Tiningnan ko na lang siya sa mukha at pinilit wag ma-distract sa ganda ng katawan niya. Pati na rin hindi man lang niya magawang itago sa akin. Sir, masakit po, pupunta lang po ako sa banyo. Sasamahan na kita, Mira. Sir, wag na po. Nagulat na lang ako nang bigla akong binuhat ni Sir Jared. Wala na lang akong nagawa kung hindi ang kumapit sa may leeg niya. Nagulo na rin ang pagkakapulupot ko sa kumot at hinayaan na lang hanggang sa makarating kami sa banyo. Mabuti na lang at ibinaba na ako ni Sir Jared at binigyan niya ako ng privacy para linisin ang sarili ko. Sobrang sakit ng ko habang nililinis ko. Naalala ko na may pasok na pala sa opisina at malamang na ilang araw akong hindi makakapasok kung ganito ang katawan ko. Isa pa ay tutuloy na ako sa ospital para i-check si Heaven. Tatawag na lang ako sa HR para magpaliwanag. Sinadya kong tagalan sa loob ng banyo. May libreng toothbrush at toothpaste doon na ginamit ko na rin. Pagkalabas ko ay nakatapis na ako ng towel. Nagulat na lang ako nang nakita kong nakabihis na si Sir Jared. Lampit ako sa kama habang iniiwas ang tingin kay Sir Jared. Naroon na ang mga damit ko sa kama. Bigla tuloy bumilis ang pintig ng puso ko sa isipin na hinawakan niya ang panty ko. I can't stay any longer, Mira. Biglang sabi ni Sir Jared na lumapit sa akin. Magbihis ka na. Ihahatid kita sa isang fast food chain at may susundo sa'yo para UV ng bahay. About the money, dala ng susundo sa'yo ang pera na kailangan mo. Napangiti ako sa sinabi ni Sir Jared. Ngayon ay masaya na akong may pera ako. Wala rin na pagsisisi sa dibdib ko sa nangyari sa amin. 3/5 sinabi sa akin ni Sir Jared ang instructions nito. Nakatitig lang ako sa kanya habang nagsasalita. Grab ko na ang opportunity habang magkalapit kami. Parang ngayon pa lang tuloy ay bigla kong mamimiss ang itsura niya. Hindi ko naman kasi expect na magkakaroon kami ng intimate moment. Here, bigla ay may inabot sa akin si Sir Jared. Cellphone. Kinuha ko naman yun. Cellphone na high-tech yun. Kumunat ang noo ko kung bakit niya binibigay yun sa akin. Para saan po ito, sir? As LaVey said, if you need money, you can ask me. Nakasave dyan ang number ko. Hindi pwedeng mahalata ng kahit sino kaya palihim mo akong tatawagan. Hanggang ngayong gabi lang ang usapan natin, pero ayoko na lalapit ka pa rin sa ibang lalaki. Akin ka lang pwedeng lumapit. Understood. Hindi naman ako nakasagot at natigilan na lang. Naalala ko ang binanggit ni Sir kagabi dun kay Mr. Santos. That girl is only mine. Tuluyan na akong inaangkin na sa kanya. Pero naguguluhan pa rin ako sa magiging sitwasyon namin. Parang ang gulo niya. Ayoko na lang munang mag-isip kaya tumanggo ako. Salamat po ng marami, Sir Jared. Ngumiti ako sa kanya. Natigilan naman si Sir Jared at napatitig sa mukha ko. You're irresistible, baby. Anas ni Sir. Bigla ay kasabay ng paghapit niya sa bewang ko ay hinalikan niya ako sa labi. Masuyong halik na pinalalim ni Sir. Sa sarap ng halik ni Sir ay ginantihan ko na lang iyon ng kasing pusok. Bigla ay parang nag-iinit na ako sa pinagsasaluhan namin pero si Sir Jared na ang humuwalay sa labi ko, dahilan para mabitin naman ako. I should be the one thanking you, Mira, makahulog ang banggit ni Sir Jared na ikinulong ang mga pisngi ko sa palad niya. Magbihis ka na, Miracle. Sumunod na lang ako kay Sir Jared kahit naguguluhan kung bakit ito pa ang dapat mag-thank you. Nagpunta ako ng banyo at nagbihis. Tinakpan ko na lang ang sarili ng jacket muli. Halata ko naman ang pagmamadali na ni Sir Jared. Nagpatawag na siya ng collector sa room namin para sa bayad namin sa ilang oras na stay. Medyo ramdam ko pa ang puyat dahil wala pang 6 na oras ang naging tulog ko. 6:00 na ng umaga nang tuluyan kaming lumabas ng motel. Kagaya ng sinabi ni Sir Jared, binaba niya ako sa isang fast food chain. Hindi rin naman nagtagal ay may dumating na nagsundo sa akin. Namumukhaan ko pa kung sino yun. Parang yun yata ang tinawag niyang Ray dun sa bar. Binigay muna nito sa akin ang isang paper bag. Nang tiningnan ko ay isa yung maluwag na dress at pinagpalit niya ako ng damit dun sa fast food bago kami nagbiyahe. Binigay niya na rin sa akin ang isang bag na naglalaman ng pera na ikinatuwa ko.
Sinabihan ko si Ray na sa ospital na lang ako ay diretsyo na sinunod naman ng lalaki. Nakatulog pa ako sa biyahe dahil ang layo pala ng pinagdalhan sa akin ni Sir Jared. Hindi ko naman alam kung bakit doon pa sa malayo ako dinala. Pero okay rin na malayo dahil nakatulog din ako ng matagal sa biyahe. Hindi naman ako nag-alangan doon sa Ray dahil nasa likod ako ng driver seat nakaupo at hindi nito nakikita habang nagda-drive. Hindi rin ito madaldal at ang ipag-drive lang ako ang inatupag nito. Nagising na lang ako nang nasa ospital na kami. Magalang akong nagpasalamat doon sa Ray at iniwan naman din ako nito agad. Wala na akong sinayang na oras at nagpunta agad sa kwarto ni Heaven. Nadatnan ko doon si Tita Mayet at ang laki ng ngiti nito sa akin na sinalubong ako. Kamusta ang racket, Miracle? Kung makatanong si Tita Mayet ay parang tinapalang ang binento ko at hindi puri. Nilingan ko to the power of one na ang nakarite na si Heaven bago binaling ang tingin kay Tita Mayet. Mapakla akong ngumiti. Okay naman, tita. Nakaraos na. Ngumisi pa si Tita Mayet sa akin. Mas big time ang lalaking nakabili sayo, Mira. Sambit pa ni tita na walang idea na boss ko sa opisina ang lalaking yun. Kamusta na raw po si Heaven? Pag-iiba ko naman ng topic. Okay naman si Heaven. Ang sabing doktor ay mas bumubuti ang lagay niya. Tungkol doon sa naging kliyente mo. Parang pamilyar nga ang itsura noon. Parang nakita ko na siya dati. Kunot noon naman na sabi ni Tita Mayet na tila inaalala ang tungkol kay Sir Jared. Malamang nga na nakita na talaga nito si Sir Jared. Baka hindi sinasadyang may nabasa si Tita na business magazine. Sikat ang kabalyero sa business world. Baka kamukha lang, Tita. Sambit ko na lang kay Tita Mayet. Nagkibit balikat naman si Tita Mayet. Oo nga pala, Mira. Malaki ang nakuha mong pera. Pautangin mo muna akong ng 300k. Tutal, sobra-sobra na ang pera mo pampagamot ni Heaven. Bigla naman akong nabuwizat sa naring mula kay Tita Mayet.